tayo sa Wakal project natin. At alamin nga natin konting idea, konting pamamaraan. Burmesh, mga kamusta, no? Lumalabas yung mga ganitong truck. So gamit natin dyan, Sun and Rain na babies. Morning. So, bungad pala ng umaga, may good news tayo. So yung pinuntahan natin sa Benguet, actually kahit na nag-antay ng 6 months yung ating kliyente, nung pumunta ako doon talagang kumbaga finalization lang. And then syempre yung approval ngayon ay we're so grateful and blessed na tayo ay mag-i-start na ho. Hindi lamang po sa Manawag kundi sa Benguet na po, lahat po ng mga pinuntahan natin doon. So abangan nyo po kami dyan at mag-o-open na ho tayo sa Benguet at saka sa Pangasinan. So yun yung isang good news natin dyan. Kaya nga mapapadayo tong mga tropa, no? At ngayon nga, dahil sa madadayo tayo sa malayo-layo, kasi dito dumadayo naman tayo. Pero sa ngayon, nagpre-prepare ako para walang maabala kung sakali. And magdadala tayo ng kolong-kolong doon. And si Itim, no? So madadala si Itim doon sa either sa Benguet o kaya sa Manawag. At ayan, inaasikaso na nga para may magamit tayo. Kaya ang kulang lang naman sa kanya yung ayan, yung shed niya para iwas maulanan o kaya kung ano man. So kahit na mapunta tayo o kaya dadayo tayo mga kamasa sa malayo, syempre hindi naman tayo mawawalan ng proyekto dito kasi napakaraming proyekto dito sa Biskaya. Actually maraming mag-o-open at abangan nyo po yun. Kaya nga po yung mga tropa natin maladagdagan at maladagdagan yan. So nagluluto na rin ng pang-umagahan at kakain muna tayo bago tayo magro-rota sa mga project at mamaya mag-ocular visit din tayo. So punta tayo sa Wakal project natin. So puti na, no? At ang mababago kasi dyan o kaya pipinturahan natin buo ko yan. Pero itong pinaka-facade niya mahuli mo na. Pero pinaprepare ko na yung sa part na yan sa harapan para maayos na. So narito tayo ngayon sa isang project natin at alamin nga natin para sa lahat mga kamusta, no? Para sa konting idea, konting pamamaraan nung pag-waterproof at the same time paggawa natin sa may mga portion na firewall o kaya naman typhoon type na mga bahay na kung saan lumilitaw ang mga walls natin, expose ang mga walls natin, no? So minsan eto lumalabas yung mga problema na kung saan may mga crack na kung saan pinapasukan ng tubig yan o kaya naman may mga part na hindi napalitadahan na kung saan pinapasukan ng tubig yan. So ngayon mga kamusta, i-share ko yung mga materials na to na po pwede nyong gamitin. Pwede nyong gamitin to kung para sa inyo ay okay din. Kasi ito po ginagamit na ho namin mga ilang decade na rin ho, no? So hindi pa ho buo ang Dialan Builders noon. Yung isa sa mga head natin mga kamusta ay ito talaga na kumbaga proven na siya and tested, no? At ngayon nga nung nag-start ang Dialan Builders, mga ilang taon na rin ang nakalipas, ito po ginagamit na rin ho natin, no? So dito tayo ngayon sa may side ng bahay na to. So sabi ko nga typhoon type na uri ng bahay na kung saan nakatago yung roof. So pag nakatago yung roof na tinatawag ay nakaloob, tapos naka-expose yan yung walls lang natin. So hindi mo nakikita na meron siyang bubong, no? So dito sa part na to, ito pinapahiran ho namin. Ito na pahiran na ho namin siya ng ginagamit natin na waterproofing. Tapos trinitreat na rin ho natin lahat ng mga cracks. So dito may ginamit kami dito ng waterproofing, flexiband. Tapos meron pa ho kaming ginamit dito na pintura na kung saan pang exterior talaga. So sa ngayon, meron pa tayong ginagamit na kung saan para sa mga crack natin kagaya na. Kung napapansin niyo, medyo meron pa yung bakat mga kamusta, no, nung ginagamit natin. Na kung saan pagka may mga crack na ganyan, maliit man o malaki, nilalagyan ho natin yan. Pagka pinag-uusapan ay firewall o kaya naman mga part na kumbaga hindi na ho nakikita, ang ginagawa ng karamihan mga kamusta ay talagang rough na lang ho siya. So minsan lumalabas yung mga ganitong crack. It's either rough o kaya hindi, talagang may mga lumalabas na ganitong crack.
So eto yung ginagamit naming materials mga kamusta. Meron tayo ditong Davies na kung saan ayan, Sun and Rain. So gamit natin dyan Sun and Rain na Davies. So elastomeric waterproofing paint mga kamusta. So yun po yung binabanggit ko kanina na uri ng pintura na ginagamit namin dito. At the same time hinahaluhan din ho natin to ng waterproofing. Ito may ginagamit kami dito na pang waterproof na kung saan it's either flexiband o kaya naman flexitight. So pwede po lahat po yun. O kaya naman yung mga ginagamit na uri ng mga waterproofing basta po compatible sila. Isa pa dyan, paano natin siya ginagamit na kung saan kahit paint lang yan, malaking bagay na ho siya na yan ang ginagamit natin para mapinturahan tong wall na to. Pero take note, hindi lamang po nag-iisa yan para mapahiran natin yan. So ngayon meron din tayong fiber mesh mga kamusta, no? So madali lang to hanapin kahit na sa mga motor shop meron po na ito. Paint shop meron din po ito. Ang ginagawa natin, yung mga hibla ng mesh na to, yan po yung mga nilalagay natin dito. So syempre unahin lang muna natin dyan ay lalagyan natin ng ating pintura na kung saan yung elastomeric mga kamusta. So papahiran lang natin yan. Yan. So papahiran lang natin siya, tapos lalagyan lang ng fiber mesh hanggang sa mawala po yung crack na nakalitaw. So madali lang gawin ho yan. Gaya nga po ng mga ginagawa namin doon sa taas. Ayan, fiber mesh lang ho yan hanggang sa makumpleto po lahat yan, hanggang papatong-patungan lang ho natin ng pintura ho yan hanggang maayos, no? So malaking bagay kasi na meron tayong fiber mesh para yung ating wall, it's either ito ay lumalaki o kaya naman makikita nyo yun doon sa may side na yon. Kapag may kapak talaga kinakalas ho namin yan, pero ito hindi siya kapak. So it means solid na ho yan, na crack na ganito na siya. So ang gagawin lang namin, gagamitan lang namin siya ng fiber mesh, and then dire-diretso na ho yan, napapahiran lang natin ng elastomeric paint o kaya naman yung ginagamit natin para sa waterproofing natin, no? Ayan. Okay. So magiging ang bentahe kasi na ito mga kamusta, pagka ginagamitan mo siya ng fiber mesh ay nagiging flexible kasi alam niyo naman ang fiber, kung sakaling yung dalawang gap na yan pagka ginamitan mo ng fiber mga kamusta, nagiging solid din po yan. Yan, hindi naman nahugagalaw yung crack po niyan, no? Napaka-advisable na ginagamit natin pagdating sa ating mga firewall o kaya naman kahit sa mga bubong natin, yan din po yung ginagamit namin. So maraming mga gumagamit ng ganitong pamamaraan mga kamusta, no? Hindi lamang po kami, lalo na sa mga veterano talaga na painter. Pero kung hindi kayo aware, ay pwede nyo pong i-research, and pwede kayong mag-check ng mga gumagawa ng mga ganitong uri ng pre-prevent natin ng mga tinatawag natin na moisture sa loob o kaya ng mga cracks na kung saan pinapasukan ng tubig, no? Yan. So napakatindi, no? Davies elastomeric paint, yan yung ginagamit natin for outdoors, at saka talagang sigurado, makakasiguro ko na maganda yan. Yung sinasabi ko kanina na pagkakapak mga kamusta, hindi natin inahayaan na idediretso natin na ayusin o kaya mamasilyan o kaya pipinturahan. So hindi tayo pwedeng mag-depend lang sa tinatawag na okay na yan, kaya na yan. So hindi po pwede yun. So dito sa part na to, ito actually hindi naman na natin to gagamitan ng fiber mesh o kaya naman ito kasi pipinturahan na natin to ng buo. Yan nga lang, may lumabas dito ng mga kapak, hindi lamang yon, no? Kundi ito, poste po yan, natiktikan na ho yan. Kumbaga yung dating unang gumawa na ho dito ay tiniktikan ho yan, pero yun nga lang, kapak talaga. So kailangan naming tanggalin, kailangan naming kalasin. Gawa nga nung oras na ito ay tumatagal pa, mas lalaki at lalaki yung mga crack na meron dito, no? So dapat hindi nyo hayaan na meron siyang mga crack o kaya naman kapak sa mga walls ninyo. Lalo na't kumbaga pagka ito kasi pinifinish na natin, mas lalong lilitaw yung mga cracks niyan pagka hinayaan mo, mga kamusta na. Kasi chinecheck nyo muna kung may kapak o wala. Ayan. Kagaya nun, kapak yun, grenade natin. Kagaya nun, grenade din natin bago natin siya tiniktikan. Okay? So ayan, pinalitadaan na rin namin yung baba para dire-diretso na ho siya.
mamaya pagkatapos ng panangalian punta tayo sa Bayong. Ayan, alas matatapos na. Ipinturahan na lang yan. Tapos yung salamin na. Si Papa. Papaluto tayo ng ulam. Tahong. Kain na tayo. Kain tayo ng tahong. Prepare natin. Gagamitin natin tibar. Ating nagsusupervise o kaya yung isa sa mga lead man natin o kaya yung head natin, mga kamusta, pupunta sa site natin kasi may tinapos kaming perspective para sa mag-open din na project natin sa Lamot na. So tingnan natin. Ayan, pasilik na natin kay Lord. Ayan, so ito yung mag-open na project natin. Ayan. Okay. So abangan nyo yan. So, kung sakali, mag-i-start yan by next week din lang. So, Ironworks, mga kasa. At ngayon nga, naayos na rin namin si Itim. Ayan o. Binugabugahan ko na kanina. Spray paint. So, ilalabas na rin namin para maayos na. Nilagyan na rin natin si Raven, no? Nilagyan natin. Kasi, bala ko, pagka biyahe na tayo ng Benguet, sasabay ako ng mga gamit na pwedeng isakay para habang naghahanap tayo doon ng mga materyales kasi syempre yung mga sasakyan kasi natin dito medyo busy, bala ko ako na yung magpe-purchase doon para kung sakali may ginagawa na yung tropa ng mga ihatid natin habang tayo ay naghahanap ng mga materyales doon. So ayan, at hanggang dito na lang din yung video natin. Maya maya papamiting lang tayo para sa magde-deploy na pupunta sa mga project natin na mag-open sa Benguet, sa Manawag. So yan, abangan nyo mga kamusta, no? At maraming salamat and hopefully na bigyan ko kayo ng konting tip at saka idea sa video natin na to. Kita-kita tayo bukas. God bless po. Bye!